Handa na ang Ninoy Aquino International Airport sa pagdami ng pasahero para sa domestic at international flights sa long weekend. Posibleng pumalo sa 1 milyon ang biyahero kada araw ngayong eleksyon at undas. Nasa sentro ng balita si Joshua Garcia, live. Audrey, mahigit 1 milyong pasahero ang inaasahan ng Manila International Airport Authority na dadagsa para sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections at Undas 2023. Audrey, nagsagawa ng inspeksyon ang MIA sa kanilang mga terminal bilang paghahanda sa nalalapit na BSKE at Todos Los Santos, kung saan nga pinangunahan ni OIC Brian Con na sabing inspeksyon at umikot ito sa Terminals 1, 2 at 3 para tignan ang mga pasilidad sa departure at boarding area. Ayon kay Ko, inaasahan nilang nasa mahigit 100,000 pasahero kada araw ang gagamit ng kanilang paliparan sa loob ng 10-day period para sa BSKE at Undas. Pero paglilinaw ni Ko, hindi ito may tuturing na surge dahil halos kapareho lang nito ang dami ng mga pasahero noong nakaraang taon. Sa nakikita namin ngayon based on coordinating with the airlines, wala tayong nakikita na significant na 30-40% increase. It's really, since marami na rin talaga nagta-travel, normal na ulit yung air travel, it's just a slight increase of 8 to 10% over on a daily basis for this 10-day period po. Audrey, kaugnay nito ay binahagi rin ni Ko na mas pinaghusay at gumagana ng maayos ang mga kagamitan at pasilidad ng mga terminal, gaya ng baggage handling system, passenger boarding bridges at iba pa. Mula naman sa dating 29, ngayon ay may 44 na immigration counter na binuksan, katuwang ang Bureau of Immigration para sa mas mabilis na pagpoproseso ng mga pasahero. May mga nakahanda rin na offline counters para magbigay ng free local calls, bottled water at medical assistance, gayon din ng malasakit kits para sa mga mangangailangan. Samantala, pagkatapos naman ng isinagawang inspeksyon sa mga terminals at iba pang pasilidad, kinumpirma ni Ko na handa na ang MIA sa exodus ng mga mananakay para sa nalalapit na BSKE at Undas. We are very satisfied naman. Of course, this collaborative effort started long before the Undas or the long weekend. This is something that we really do every day. May extra effort lang tayo because we are expecting more passengers that will use the NAIA terminals in this next 10 days starting tomorrow. Audrey, patuloy naman ang pakikipagtulungan ng MIA sa iba pang stakeholders at iba pang ahensya ng gobyerno para masigurado na walang magiging pagkaantala sa biyahe ng kanilang mga pasahero. Audrey? Okay, Joshua, may mga hakbang din ba na ginawa ang MIAA o MIA para maiwasan ang brownout sa paliparan? Joshua? Naririnig mo ako, Joshua? Yes, Audrey. Ayon kay MIA OIC Brian, nagsagawa rin niya ang kanilang engineering department ng optimization sa kanilang mga generators o gensets kung saan pinaglaanan ng capacity yung mga kritikal na pangangailangan ng paliparan, kagaya nga ng check-in counters, immigration counters, security x-ray scanners at iba pa na hindi dapat nakakaranas ng power outage. Ito nga ay para hindi maulit yung insidente na naging dahilan yung brownout ng pagkaantala ng mga biyahe ng pasahero. Audrey? Okay, pero Joshua, yung nandyan ka kanina, no? So naobserbahan mo, kamusta naman yung naging ipinatutupad na seguridad? Yes, Audrey, ayon sa Security and Emergency Services, maliban sa wala sila nakikitang threat o panganib, ay katuwang nila ang PNP ABS Group, PNP Pasay and Parañaque, LTO at Airport Police Department para mapanatili ang kaayusan at seguridad dito sa loob ng paliparan. Audrey? Maraming salamat, Joshua Garcia.